Okay, good day, no? So, since patapos na yung home finishing journey natin, at sabi ko nga, mapopokus tayo dito sa sa negosyo naman natin. Ito yung mga dumating na equipment natin noon na na vlog natin. So, ito na yung setup ngayon. So, mga fiber laser, CNC laser machine, yan. Pinagtabi ko na lang. Actually, ang tagal na ito sa akin, hindi ko masyadong naiba-vlog, hindi ko naman din naasikaso. Tapos medyo inaaral ko pa lang konti. And pakita lang natin sa inyo setup, no. So ayan, ito, mga to. Pwede naman sa normal na outlet. Pero mas maganda syempre kung may breaker. Kasi lang naman, kung ilang watts, parang katumbas lang din ng yung lakas ng kuryente niya. Parang katumbas din ng rep. Kung mga 750 ba o 650, mga ganun. 650 watts na, 750 watts. Tapos yan, so computer. Ito, sinasalit-salitan ko na lang. Pag itong dalawang klase kasi, isang fiber laser CNC machine, tsaka isang CO2. Pero kung tutuusin, mas mura pa itong malaki kaysa dito sa maliit, no? So, ayan na, nag-ipon-ipon na tayo ng mga pakunti-kunting gamit. Ayan, mga sample natin, no? Minsan nabila ako ng maliliit na sample para lang mapag-testingan natin. At ayan, mahabang lamesa. Ayan, sample na rin tayo dito. Yung manual, ito mga karton niya. Tapos bumili tayo ng bumili ako ng isa pang exhaust pero hindi ko pa nakakabit. Kasi talagang mabaho. Yung mabaho yung usok, tapos yan yung usok nito, kagaya nito. Usok nito, yan, tinatapat ko lang sa bintana kapag nakabukas to, no? Tapos tinatapat ko lang ganun. Yung isang yan, yung isang blower, para naman dito, wala kasing sariling blower to tapos itatapat ko rin doon sa bintana yung palabas niya. Yan, so ito mga pinagtestingan. Actually nagawa ko ng test grid para sa settings ng mga machine. Hindi ko siya binablog kasi inaaral ko pa rin naman at ayoko din naman mapahiya sa inyo, pero ulitin natin para sa inyo, no, para makita nyo kung paano ko ginagawa yung mga sample test na yan. Nag-testing ako, iba-ibang kulay lumalabas. Ayan, sa iba-ibang kulay. Itong ganda, sa puti. Aluminum composite panel. Iba-ibang kulay, diba? So, pwede tayo sa mga kung ano-anong sign. Kasi ito, sa tiles. Ito, mga pinagtabasan ng pinagtabasan ng liliit na acrylic. May basura pa. Kasi ito, kumuha ko ng mga sample sa umattend tayong convention. Kumuha tayo mga sample para i-testing natin dito. Kagaya na ito, sunog na. Napapalakas. Ayan din ang tabayanan nyo kasi minsan susunog. Nilaser ko yan doon sa fiber laser. Kaya bumili tayo ng kung sakali, fire stop, fire extinguisher na. Yan sa mga setup. Yan naman, nagkakalat lang naman ako dito. Tapos bumili tayo ng konting acrylic pang sample. Pero ang ginagamit ko muna ngayon yung mga nakuha ko sa convention center. Yung mga kung alam yung Worldbex, yan, nanguha tayo din ng mga sample para hindi na tayo bibili. Tapos ayun yung mga sinisi-NC ko. Ito, sini-NC ko na to ay mga basura pa nga. Kasi ito, pangalan ng anak ko. Nameplate. Yan, so set up. Ito, sayang hindi ko na set up yung paano nilalagyan ng tubig. Pero discuss natin yan later on. Excuse me. So ngayon, para lang makita nyo, mag-sample tayo. Tag-isa ng machine. Yan, dito na tayo sa computer natin, So nga pala, yan, bawat isang machine na yan, to at saka to, magkakaiba pa ng software na ginagamit. Yun ang hindi nakakatuwa, no? So magkakaiba. So magkakaiba din yung inaral natin, no? Although ito nakakapagtaka hindi ko kinagustuhan. Merong may kasama yan software na ito ang itsura. Ito may manual siya ng software niya Tsaka kung paano binuo. Kaya ito binasa ko nung binubuo natin yan. Kaya hindi ko na binlog kasi inaaral ko din habang tatagal tayo sobra Andyan yung alignment, kung paano i-setup. Andyan din yung software. Kaya lang,
Yung software niya, half in Czech, half English. So, tsaka parang lumang software. Hindi ko lang in-install kasi. Parang sinaunang software. Kaya hindi ko nagustuhan. Nag-research ako konti. Ayan, research tayo konti. Meron naman palang tsaka may bayad. Yung pinaka pang design niya, CorelDRAW. Isusubscribe mo o bibili mo kay Corel. So, hindi ako natuwa na bibili pa ako. Naghanap ako ng ang tawag nila dito. May libre, basta libre. Ayan, libre. Basta may tawag sa libre yan, ba? Basta may libre, hanapin nyo na lang. Ayan, nakakuha tayo ng libre. Magkasama na siya. Na pang-operate niya ng CNC na yan. K40 Whisperer. Ayan, ito. Tapos, ito, pang-operate lang ng machine. Tapos, ito, Inkscape. Ito yung pang-design niya na kung gagawa ka na ng design. Pwede rin naman ibang software. Ako nga kadalasan nagdi-design ako sa AutoCAD eh. So, pwede rin ito. Ito sa image maganda to. Pero sa mga vector cutting, para sa akin, AutoCAD pa rin eh. So, ito, pang-operate niya. Buksan lang natin. Bukas na tayo isang file natin dito. Kung meron ba. Sana meron. Kaya nito, yung ng anak ko. Full nameplate ng anak ko. Black part. Ayun nga lang. O yan. Hindi pa natin nabuksan yung machine. Nakasaksak naman na yan. Buksan natin dito. Power. Ayan. Ito yung mga kita nyo. Mandar. Ayan yung mandar na. Buksan natin para makitang-kita nyo. Ganyan siya kalaki. Tapos may honeycomb. Naalis ito eh. Yan, basta naalis yan. Nakapatong lang yan. So, ayun mga susunod na vlog natin kung paano siya kalikutin, no? Sa ngayon magte-testing lang muna tayo. Siguro, ito na lang. Kasi sample lang naman eh. Paano kung ba siya, dito, para makita nyo masyado. Dito tayo sa bungad. So, yan. Setup ko lang muna, no, kasi matagal talaga mag-setup. Pero ito naka-on na, tapos hindi naman yung gagana na hindi nakasaksak. Saksak natin ito, yung cable niya. Tapos hindi rin yung gagana na ito lang nakasaksak. Meron pang USB na dangle. Kapag tayo nakasaksak, no. Later on discuss natin yan, no. Pero sa ngayon, setup muna natin yung machine. Okay? Setup natin. So yan, ready na tayo, no? So ito lang naman setup ko eh. Yung gantry na yan, tapos yung taas ng laser. Yung tinatawag silang may tamang distansya niya bago doon lumapat doon sa para eksakto yung laser niya. So yan, setup na natin. Dali lang natin yung origin niya sa cut na natin. Tatlong klase. Meron siyang pang raster, meron siyang pang vector, meron siyang pang cut. So ang gagawin lang naman natin yung is cut. Ito kasi color coded yan eh. Yan. Pag red, cut. Pag blue, vector. Pag black, raster. So, hindi ko naman kailangan lahat i-testing. So, yan. Cut lang muna. Gagamitin din anak ko eh. So, pakita natin sa inyo. Yan. Yan. Yan siya. Inunan niya yung butas. Hindi ko na pala sinara kasi para makita nyo. Sinasara yan eh, tapos hinihigop niya yung hangin doon palabas. Hindi ko na rin binuksan yung pintana. Maliit lang naman itong ikakat natin eh. Kaya para lang makita nyo. Pero ganyan ganyan kausok. Pero pag sinara mo yan, may exhaust fan yan doon sa ilalim eh. Kasi baho talaga baho. Parang nagsusunod na plastic. Pero gabuhok lang yung laser gabuhok pero nakakaputol. Hindi ko alam kung sa tumatama yung laser eh. Matapos yan, saglit lang naman, segundo lang mag-cut. Nasa settings mo rin. Tapos na, babalik sa home. Tingnan natin. Diba? Cut na. Pang nameplate ng anak ko. Ayun may butas. Ito. May nameplate dito yung anak ko. Ayan. May pakita ko sa inyo. Cut na. Ganun nakabilis. Ayan.
Ah, kung paano i-set up, kung paano gamitin yung software, yung machine, yan yung mga i-vlog natin sa inyo, no. So, ngayon, tapos na tayo dito. Doon naman tayo sa kabila. Dalawang klase kasi. Isang pang acrylic, isang pang aluminum. Tapos iba na naman software. So, buksan muna natin ulit yung software. Ito, close na natin yan. Hanapin ko muna, no. So, yan, nabuksan na natin, no. So, nameplate na lang uli ng anak ko. So, kagaya na ito, sabi ko, iba rin yung software niya. Ayan, no. EasyCAD 2. Ang kagandahan na ito, yung libre niyang software, libre na yung software, wala nang bayad. Kaya lang, hindi ko nagustuhan dito. Puro ako sa hindi nagustuhan, no. Kapag gagamitin mo yung software, kailangan nakabukas yung makina mo. So, dalawa agad yung kuryente. Nagdi-design ka pa lang, kumukonsumo ka na ng dalawang kuryente. Actually, lumaki yung kuryente ko nung nagte-testing ako dito. So, anyway, pag lahasa ka naman, nakakita na siguro. O kaya bili tayo ng may isa pang software na ginagamit din dito. Lightburn naman, siguro kahit hindi nakabukas yung machine nun. Kung babalitaan natin kayo kapag nabili natin yun. So, wala tayong magamit. Ito na lang yung pinaggamitan ko. Aluminum to. So, kagaya ko sabi ko, ito kasi pang aluminum tsaka stainless steel. So, lapag lang natin dyan. Ay, lawin natin ito muna para makita natin. Bantay. May palatandaan to. Yan. Ay. Dapat pala nakaselect. Ano, kita niyo ba? May ilaw. Ayan yung multi-laser niya. Yung perimeter ng multi-laser niya. So, kung paano i-set up, kung paano gamitin yung machine, kung paano yung i-design sa EasyCAD. So, iba-vlog din natin yan. No? So, lahat yan ituturo natin sa inyo. So, ayan. So, stop ko na. Pagkita ko sakto naman na doon. Na-set up ko na rin yung settings na ito. So, pwede nating i-laser. Para lang naman pakita sa inyo. No? So, pindutin ko na to. Tingnan tayo doon. Titigan nyo mabuti. Diba? Mas maganda mag-laser to. Yun lang, napalakas yata nyo. Ito yung, diba? Ang bilis lang, segundo lang. Ayun na. Pangalan ng anak ko. Bilis, no? Tsaka, kinuha ko yung settings niyan dito. So, lahat yan, di-discuss natin. So, ayun lang naman. Abangan nyo. Lahat yan, tuturo ko sa inyo. CO2 laser, tsaka fiber laser. Okay? Tsaka kung ano yung ma-encounter natin dito, siyempre, sasabihin natin sa inyo. Para kung kayo naman ang magtatayo ng negosyo na ganito, maisipan nyo, at least, kahit pa paano may ideya na kayo. Naturuan ko. Confident na ako na i-vlog kasi kahit paano na pag-aralan ko na research ko na basa-basa, tapos konting YouTube. Ayun. Pero ako, yung kung ano lang na-encounter ko, ay hindi discuss natin sa inyo, no? Okay? Ayan. Ito nga pala, yung kahon niya. Ginawa ko ng lamesa. Nilagyan ko na lang ng paa. Ito yung kahon na ito. Nandun din, ginawa ko ng lamesa. Sayang naman eh. So, ayan. So, abangan nyo. At kung ano pang pwede nating i-vlog dito. Pala. Ito. Kung tutusin, yan, may mga sample na akong nagawa ng una eh. Ayan o, kagaya na ito. Sa torsa niya na CR. Ito maliit. Dinidikit. Ito maganda. Sample ko din to sa kliyente. Alang. Disaksak. Ayan na, diba? May absolute pa. Ayan. Lighted signage kasi yan. So, gagawa rin tayo niyan. Sana kung nangailangan kayo, sana maalala nyo ako. No? Okay? So, yan lang naman. Mga yan. Thank you at sa mga susunod pa nating video. Minim eh. Yan. Okay? Abangan nyo. Ayan na. Yung nameplate ng anak ko. Yung tinesting natin dun. Kaya lang, hindi ko alam kung maganda. Okay na lang din. Ayan, dalawa na. Dalawang klase, isang ka-opposite ng kulay niya.